Noong 8 taong gulang pa lamang po ako, mayroon akong nabasa sa libro patungkol sa isang karakter na nagngangalang Magindara. Ayon sa alamat, si Magindara ay anak ni Asuang na naninirahan sa bulkan ng Malinaw sa Bicol. Ang kapatid ni Magindara ay nagngangalang Oryol na may kakayahang mangakit at gawing tagasunod ang sinumang makakarinig ng kanyang malamyos at magandang tinig. Samantala ang pambihirang abilidad naman ni Magindara ay ang lumikha ng ulan o bagyo at kaya niya ring pahupain ito. Dulot ng kamusmusan, hinihiling kong makita si Magindara ng aktwal. Nakasulat kasi sa libro ang napakagandang paglalarawan sa pisikal nitong anyo. Si Magindara ay mayroong kulay asul na mga balintataw na parang sa katulad ng dagat. Ang porselana nitong katawan ay bumabagay sa manipis at mapupula nitong mga labi. Abot din hanggang dibdib ang kanyang itim at paalon-along buhok. At higit sa lahat, ang kalahating katawan nito'y maihahambing sa kumikinang na buntot ng isda. Pero hindi ko inaakalang malayo pala ang paglalarawan dito ng ibang tao. Nang minsang bumiyahe ako papunta sa isang partikular na isla sa Antique, naikwento sa akin ng ilang mga tao roon ang patungkol sa isang uri ng aswang na naninirahan sa mga katubigan. Tinatawag nila itong Magindara. Ang mga Magindara ay pinaniniwalaan nilang mga aswang ng katubigan. At ayon sa mga haka-haka, ang mga Magindaray kumakain lamang ng hilaw na karne ng matatandang tao, sapagkat sa hindi malamang dahilan ay nalalason sila sa mga dugo ng birhen o ng mga hindi pa kinukulubot ang balat. Bago ako nakarating sa isla, ay kinailangan ko munang mamasahe sakay ng bangkang demotor. Pero bago ang lahat, Kuya Bari, ipakilala ko pala muna ang aking sarili. Nakalimutan ko na. Ako nga po pala si Joseph. 26 na taong gulang at isa akong adbokista ng kalikasan. Bumabiyahe po ako ng napakalayo upang puntahan ang mga itinuturing na yamang tubig at yamang lupa sa iba't ibang lugar. At ang aking tuntunin ay hikayatin ang mga taong lalong pagyamanin ang likhang natural sa pamamagitan ng pagbabahagi ko ng aking mga karanasan sa tulong ng teknolohiya. Nakilala ko ang nagmamaneho ng bangkang aking sinasakyan. Ang pangalan niya ay Cesar, 47 taong gulang. Sa kalagitnaan ng aming pamamalaot, nagbahagi si Cesar ng hindi kapani-paniwalang kwento. Sa kanyang salaysay, Kuya Bari, ang yumao niyang ama raw ay isang mangingisda. Namatay daw ang tatay niya noong 10 taong gulang pa lamang siya. Sa katunayan, hindi nila inaasahan ang pagkamatay ng kanilang ama dahil maayos naman ang takbo ng panahon nang minsang pumalaot ito upang manghuli daw ng isda na siya namang ibinebenta ng kanyang ina sa bayan. Hindi tulad ng kinasanayan, palubog na ng araw ngunit hindi pa rin umuuwi ang kanyang ama kaya't minabuti nilang suriin ang kalagayan nito. Ngunit naghihingalong dumating daw ang kapitbahay nila at mangiyak-ngiyak na ibinalitang natagpuan ang bangkay ng kanilang ama sa tabi ng ilog at ang laman nito'y ang dugoang damit ng kanilang ama. Walang nahagilap na katawan at sa magpahanggang ngayon, hindi pa rin daw malinaw ang tunay na sinapit ng ama ni Ka Cesar. Nabanggit ni Ka Cesar ang tungkol sa Magindara. Naniniwala umano siyang ang Magindara ang may kagagawa nun. Nang marinig ang kwento ng bangkero, lalo akong nagkaroon ng interes sa isla. Magandang oportunidad din ito upang makahakot ng mas maraming mga taga-subaybay na mahilig sa mga kwentong hiwaga
Naging mapayapa naman po ang unang araw ko sa isla na iyon. Maganda ang pakikitungo sa akin ng mga tao roon na ang pangunahing ikinabubuhay ay ang pangingisda. Kahit hindi gaanong marangya ang estado ng kanilang mga buhay, hindi pa rin nawawala ang mga ngiting nakasilay sa kanilang mga labi. Nagrenta po ako ng matutuluyan doon, isang munting kubo, ngunit may malambot na kama naman. Gustong gusto ko sa isla, lalong-lalo na sa tuwing pagsapit ng gabi. Maliban kasi sa mga huni ng kuliglig, ay ang tunog ng mga paghampas ng alon lamang ang aking maririnig habang nakaupo sa puting pinong buhangin. Sa pangalawang gabi ay naanyayahan ako ng mga kalalakihan doon na makiisa sa kanilang inuman. Bilang paggalang naman ay hindi ko po ito tinanggihan. Sa kalagitnaan ng aming pagsasaya ay napunta ang usapan sa sinasabing aswang ng katubigan na tinatawag nilang Magindara. Ani ng isang kainumang kong si Kadado, mga estupido lamang daw ang maniniwalang totoo ang mga Magindara. Istrahiya lamang daw ito ng dating mga mangingisda upang takutin ang kapwa mga mangingisda at hindi sila masapawan. Sumalungat naman dito si Ka Ernie. Kung ganun, paano nyo mapapaliwanag ang sinapit ni Ka Pedro? Bahagyang natawa dito si Kadado. Sagot naman ito'y, napakatagal na yan. Mga bata pa lamang tayo noon nila Cesar. Sinadya lang na ipakalat ang mga haka-hakang aswang daw ang may kagagawa noon para matakot ang mga katulad nating bata noon na huwag magtatambay sa ilog. Wika nito sabay tungga ng baso. Sumabat naman ako sa usapan at saka tinanong kung sino ang tinutukoy nilang Ka Pedro. Si Ka Pedro pala, Kuya Bari, ay ang tatay ni Ka Cesar, yung nagmamaneho ng bangkang sinakyan ko papunta rito sa isla. Nagpatuloy lamang ang palitan ni Kadado at Ka Ernie ng mga argumento patungkol sa eksistensya ng sinasabi nilang Magindara. Ang iba naman naming mga kainuman ay tamang pakinig lamang. Diyan ka na nga muna, Ernie. Iihilang ako saglit, mga kumpare. Sambit ni Kadado, saka ito tumayo mula sa kanyang kinauupuan at dumiretso ng lakad patungo sa likod ng higanting bato sa may ilog. Habang iniraraos ni Kadado ang tawag ng kalikasan, nagpatuloy lamang sa kwentuhan kaming mga nakapalibot sa mesa. Oh, asa na ba si Dado? Isang balde na siguro ang inihi nun. Biro naman ni Ka Joey nang mapansing halos 10 minuto na'y hindi pa bumabalik si Kadado. Sinubukan ko namang tanawin si Kadado roon sa may malaking bato kung saan siya huminto para umihi. Ngunit laking pagtataka ko nang hindi ito mahagilap ng aking mga mata. Nagpaalam naman ako kina Ka Joey na susuriin ko lang si Kadado dahil baka kako ay nakaidlip na doon sa likod ng may malaking bato at hindi lang mahagilap ng aming mga mata dahil nga makulimlim ang paligid. Tangan ang gaserang pinahiram ni Ka Ernie, inilawan ko ang paligid upang hanapin nga si Kadado. Ngunit nanlaki lamang ang aking mga mata nang mahagip ng liwanag ang sirasirang puting polo at ang maong na pantalon nito na palutang-lutang sa ilog. Agad ko namang tinawag ang aking mga kasama upang ibalita ang aking natuklasan. Nagsimula na rin silang mangamba sa posibleng kinalagyan ni Kadado, pero sa kabila nito'y nagpatuloy kami sa paghahanap. Humingi na rin sila ng tulong sa mga otoridad upang hanapin ang katawan ni Kadado. Ngunit nabigo lamang ang lahat. Hindi na natagpuan ang katawan ni Kadado at naging palaisipan ang tunay na sinapit nito. Hindi ko inaasahang sa pananatili ko sa islay matutunghayan ko ang kahindik-hindik na insidenteng iyon, Kuya Bari. Ibinahagi ko ang karanasan kong ito
sa aking mga taga-subaybay at marami ang naging interesado sa isla. Kaya naman sa kabila ng pangamba, nanatili ako rito upang bigyang katuparan ang hiling nilang imbestigahan ko ang lihim na nakakubli sa islang iyon. Sinubukan kong tuklasin ang hiwagang bumabalot sa lugar. Isang gabi, mag-isa akong tumungo sa may dalampasigan at gamit ang dala kong pang-ilaw, pinagmasdan ko ang kailaliman ng tubig mula sa kalinawan nito. Nagbabaka sakali akong mangyaring makaengkwentro ko ang pinaniniwalaan nilang magindara. Kung maisakatuparan ko ito'y tiyak na mas lalong tutunog ang aking pangalan. Ilang sandali ang lumipas. Napabalikwas ako nang mula sa di kalayuan, nasaksihan ko ang isang babaeng umahon mula sa tubig. Nakasuot ito ng manipis na puting bestida. Kaya talaga namang di ko napigilang ituon ang aking mga mata sa pakurbang hugis ng kanyang baywang. Nahuli ako nitong nakatulala sa kanyang katawan, kaya't agad niyang iniharang ang mga braso upang ikubli ang bakat ng dibdib. Nagsisigaw ito at tinawag akong bastos, kaya't sumaklolo ang mga tao dahil sa pag-aakalang nasa bingid ng kapahamakan ang babae. Sandali, mali ang akala nyo. Hindi ko sinasadyang matagpuan siya rito sa ilog. Pangangatwiran ko. Sa kabutihang palad naman, hindi naman nila ako pinag-isipan ng masama at ipinaliwanag sa babaeng ako'y isang dayo roon sa isla. Humingi naman ng tawad ang babae na kinalaunay nakilala ko bilang si Mirasol. Tol, huwag kang magkakamaling pormahan niyang si Mirasol. Unika iha pa naman yan din ng kanyang ama. Wika ni Ka Ernie nang minsay mapagkwentuhan namin si Mirasol. Doon ko napag-alaman na nag-iisang anak na babae lamang pala ito. Dahil dalawa lamang sila ng nakakatanda niyang kapatid na lalaki na pinanganak na Pipi. Magaan ang loob ko sa batang iyan dahil may hawig siya sa unang babaeng nakarelasyon ko. Dagdag na kwento pa ni Ka Ernie. Ho, talaga po? Ay, ano naman ang pangalan niya? Pag-uusisa ko. Ayon sa kwento ni Ka Ernie, Luningning ang pangalan ng babaeng tinutukoy niya. Halos 2 dekada na rin daw ang nakakaraan nang makilala niya si Luningning sapagkat 18 taong gulang lamang siya noon. Subalit isang araw, bigla na lamang daw anyang naglaho ang kanyang dating kasintahan. Wala rin itong pamilya kaya't wala siyang mapagtanungan sa posibleng kinaroroonan nito. Sa kabila ng ilang taong paghihintay na bumalik ang dalaga, ni anino nito'y hindi na muling nagpakita pa. Nakakalungkot na marinig ang kwento ni Ka Ernie. Mayroon pa ring umanong mga gabing hinihiling niyang masisilayan niyang muli ang imahe ni Luningning at mahaplos ang balat nito kahit sa huling pagkakataon. Ganun pa man, masaya naman siya anya sa bago niyang asawa. Sa katunayan, meron na silang 3 anak nito. Siya nga pala, bukas nadalaw kami ng aking mga kasama sa bahay ni Ka Doming upang makiisa sa pagluluto ng mga ihahanda para sa 18 kaarawan ng anak niyang si Mirasol. Saad ni Ka Ernie. Makakabuti raw kung sasama ako't tumulong upang makabawi kay Mirasol sa insidenteng nangyari noong isang gabi. O sige po, sasama po ako bukas. Pagsasang-ayon ko naman sa kanya. Pero sa totoo lang Kuya Bari, ikagagalak kong muling masilayan ang nakakabighaning ganda ni Mirasol. Kaya't noong sumunod na araw rin ay sumama ako kina Ka Ernie patungo sa bahay ng dalaga. Habang abala ako sa pagsibak ng mga kahoy na siyang gagamitin bilang panggatong, naulinigan ko ang mga bulong-bulungan ng 3 mga lalaking nakiisa sa paghahanda para sa kaarawan
ni Mirasol. Ang sabi ng isa, talagang mahal na mahal umano ni Kadoming ang unika iha nito. Sumabat naman yung isa at sinabing, itinuturing niyang swerte yung anak niyang si Mirasol. Di niyo ba napansin mula nang dumating ang dalagat kapatid niya rito sa isla? Palagi nang may masaganang huli si Doming sa pangingisda. Sinang-ayunan naman ito ng kanyang mga kasama at dagdag pa nila. Tunay nga ang paniniwala ng ilan na may swerteng hatid sa pamilya ang mga unika iha. Nang matapos kami sa pagluluto ng mga ihahandang pagkain, sinimulan na ni Kadoming ang pagdiriwang para sa kaarawan ng kanyang anak na si Mirasol. At hindi mawawala sa mga pagdiriwang ang alak, kaya't naanyayahan na naman ako sa inuman. Hindi ko alam, Kuya Bari, pero may kalakasan ang alak na nainom ko. Nang naramdaman kong parang ako'y hilong-hilo na, nagpaalam muna ako sa aking mga kasama upang ako'y sumuka. Kumaripas ako ng takbo patungo sa may liblib na kakahuyan at doon ipinagpahinga ang sarili dahil mas lalo akong nahihilo kapag naaamoy ko ang alak. Sumandal ako sa may malaking puno habang nakaupo sa damuhan. Hanggang sa may narinig akong mahihinang mga pag-ungol na gumising sa natutulog kong diwa. Tumayo ako sa kabila ng pagkahilo upang tuntunin ang pinanggagalingan nito. Saka lamang ako nanumbalik sa ulirat nang matuklasan ko si Ka Joey na mahigpit na nakahawak sa mga braso ni Mirasol. Hinintay ko talaga ang araw na ito kung kailan mas hinug na ang iyong katawan. Wika ni Ka Joey na baka sa tono ang balak niyang kahalayan. Hindi naman mapapansin ang pag-ayaw sa dalaga. Hinayaan itong sakupin ng palad ni Ka Joey ang bawat pulgada ng kanyang balat. Nagulat naman ako sa aking nasaksihan at palihim akong umalis ng kakahuyan ng may sama ng loob. Hindi talaga ako makapaniwalang sa likod ng maamong mukha ni Mirasol ay magagawa niyang pumayag na makipagrelasyon sa matatandang katulad ni Ka Joey. Muli akong bumalik sa lamesa at tumungga ng alak at ibinuntun dito ang aking pagkadismaya. 10:00 na ako nagising kinabukasan dahil sa sobrang kalasingan. Ngunit hindi ko inaasahang isa na namang kahindik-hindik na balita ang bubungad sa aking umaga. Katulad ng sinapit ni Ka Dado at ng yumaong ama ni Ka Cesar, natagpuan sa dalampasigan ang dugo ang damit ni Ka Joey na palutang-lutang. Ngunit walang makapagsabi kung nasaan na o ang kinaroroonan ng katawan ng matanda. Muling naging palaisipan sa mga tao ang panibagong insidenteng ito. Lalong lumakas ang kanilang mga kutob ukol sa paninirahan sa isla ng pinaniniwalaang aswang ng katubigan o kung tawagin ay Magindara. Sa pagkakaalala ko'y huli kong nakita si Ka Joey na nakikipagtalik kay Mirasol sa kakahuyan noong parehong araw na ipinagdiwang namin ang kaarawan ng dalaga. Nagkaroon ng padasal sa bahay ni Ka Joey bilang pag-alala sa biglaan nitong pagkawala. Nakakaawa ang naiwan niyang pamilya. Mayroon na siyang asawa't dalagang anak, ngunit nagawa pa niyang magtaksil upang bigyang kaluguran ang kanyang pagkauhaw sa laman. Hindi ko naman naaninag ang presensya ni Mirasol. Marahil ay hindi niya gustong makaharap ang asawa ng yumaong karelasyon. Napag-usapan namin ni Ka Ernie ang pagkawala ni Ka Joey. Ngunit sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, isang lihim ang ibinunyag sa akin ni Ka Ernie. Sa'yo ko lang ito sasabihin, pare. Pero ang totoo'y batid ko kung sino ang nasa likod ng sinapit ni Joey. Ani ni Ka Ernie na siya namang ikinakunot ng aking noo.
Ano po? Ano po bang ibig niyong sabihin? Tanong ko naman dito. Ayon sa kanya, noong nakaidlip na kaming lahat dala ng sobrang kalasingan, naulinigan niya ang isang boses na animoy humihingi ng tulong. Tinuntun niya ang pinanggagalingan nito at napunta siya sa may dalampasigan. Nagtago daw siya sa likod ng higanting bato at saka pinanindigan ng balahibo habang pinanunood ang isang nilalang na may buntot ng sa isda. At nakakapangilabot na hitsura na tahasang binutas ang tiyan ni Ka Joey sa pamamagitan lamang ng matatalas na mga kuko nito. Kinuha daw ng halimaw ang mga lamang loob ni Ka Joey at animoy gutom na tigring nilantakan ang mga ito. Kitang-kita rin ang kanyang dalawang mga mata kung papaanong walang pakundangang dinuot ng halimaw ang puso ni Ka Joey at nginuya-nguya pa daw ito. Ang halimaw umano ay isa daw magindara. Ngunit mas hindi ko inaasahan ang susunod na lihim na ibinunyag sa akin ni Ka Ernie. Nang matapos umano daw ang magindara sa pagkain sa karne ni Ka Joey, itinapon nito ang mga tira-tirang laman sa malayong parte ng ilog at saka nagbago daw ito ng anyo. Hindi umano siya nagkakamali sa kanyang nakita, sapagkat ang magindara ay nagpalit sa hitsura sa wangis ni Mirasol. Si Mirasol ang magindarang nananalasa sa islang iyon. Ngunit hindi alam ni Ka Ernie kung papaano niya kukumbinsihin ang lahat sa isla, gayong wala naman siyang mailapag na patunay maliban sa kanyang mga salaysayin. Natatakot din daw siyang pag-isipan ng masama ng mga tao sa isla at akalaing sinisiraan niya lamang ang pamilya ni Ka Doming dulot ng inggit sapagkat palaging masagana ang mga huli nito kumpara sa iba pang katulad niyang mga mangingisda. Pinayuhan ko naman si Ka Ernie na kailangan muna naming hulihin sa akto itong si Mirasol bago namin isiwalat ang tunay nitong pagkatao. Nagsagawa kami ng plano ni Ka Ernie. Si Ka Ernie ang nakaisip ng ideyang gawing pain ang kanyang sarili. Dahil matatanda lang naman ang pinupuntirya ng mga magindara, susubukan niyang umanong linlangin daw si Mirasol hanggang sa magbagong anyo ito sa pagiging isang magindara. Habang ako na may palihim na tututukan ng video ang pagbabagong anyo daw nito gamit ang aking telepono. Kaya naman noong sumunod na gabi, Kuya Bari, tumungo si Ka Ernie sa may ilog. Kunwari nagpapahangin lamang siya roon samantalang ako'y nagtatago sa ilalim ng malaking puno, tangan-tangan ang aking telepono. Maya-maya rin ay natanaw ko na mula sa malayo si Mirasol na naglalakad patungo sa direksyon ni Ka Ernie. Nang tuluyan na itong makalapit sa lalaki, sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi at saka ito'y bumati. "Magandang gabi, Ka Ernie." Puno ng galang nitong saad. "Oh, anong ginagawa mo rito, iha? Gabi na ah." Tugon naman ni Ka Ernie na para bang lingid sa kanyang kaalaman ang tunay na pakay ng dalaga. Nagrason naman si Mirasol na balak niya sanang maligo sa ilog. "Pero kung gusto niyo samahan niyo na akong maligo." Sigurado akong lumapad ang mga tenga ni Ka Ernie sa kanyang narinig. Pagkakataon na niyang sakyan ang panlilinlang nang nagbabalat kayong aswang na nasa kanyang harapan. Hindi naman na nagpatumpik-tumpik pa si Ka Ernie at agad na pumayag ito. Akala siguro ni Marisol ay kumagat na sa kanyang panunukso si Ka Ernie. Magkahawak kamay pa nga silang lumusong sa tubig. Inalis ng dalaga ang suot nitong bestida at muntikan ko nang makalimutang halimaw ito dahil sa nakabibighaning hugis ng katawan nito. Tumama ang sinag ng buwan sa makinis at porselana niyang kutis.
Kahit naman sino ay hindi makakatanggi sa pambihira niyang ganda. Hinaplos ng dalaga ang balikat ni Ka Ernie na animoy minamasahe ito. Maaari mo ba akong kwentuhan tungkol sa mga dating karanasan mo sa pag-ibig? Wika ng dalaga sa malambing na tono. Nanatili lamang ako sa likod ng malaking bato habang kinukuhaan ng video ang tagpo nilang dalawa. Matinding bilin ko kay Ka Ernie na sakyan niya lamang ang mga pagkukunwari ng dalaga hanggang sa magbagong anyo at kako huwag siyang mag-alala dahil agad naman akong sasaklolo. Isinalaysay ni Ka Ernie kay Mirasol ang kwento nila ng kanyang dating kasintahan na si Luningning. Taimtim naman na nakinig si Mirasol sa kwento ng lalaki hanggang matapos ito. Nais mo ba siyang makita ulit? Sa tanong na ito ni Mirasol ay tumango naman si Ka Ernie. Nasa harapan mo lamang siya. Kumunot ang noo ni Ka Ernie sa tinura ng dalaga at tinanong ito kung anong ibig niyang sabihin. Ernie, ako si Luningning. Halos mabitiwan ko ang hawak-hawak kong telepono pagkasabi nun ni Mirasol. Isiniwalat ni Marisol ang katotohanang kaya siya biglang naglaho noon at hindi na muling nagpakita pa kay Ka Ernie dahil nahulog ang kanyang loob sa ibang lalaki. At ang lalaking iyon ay si Doming. Si Doming? Ang iyong ama? Tanong ni Ka Ernie sa malakas na boses. Hindi ko tunay na ama si Doming. Tugon naman ng dalaga. Anya, nagbalat kayo lamang siya sa panibagong anyo ng tao upang hindi siya makilala ni Ka Ernie bilang si Luningning na dati nitong kasintahan. Nagpanggap siya ng kanyang kapatid na bagong salta sa isla at nagkunwaring dati silang naninirahan sa probinsya ng kanilang ina na nakipaghiwalay na kuno sa nagpapanggap nilang ama na si Doming. Ngunit hindi totoo na bago silang salta sa islang iyon. Matagal na silang naninirahan sa kailaliman ng ilog ng kanyang kapatid na nagmula sa angkan ni Oriol. Ngunit ang kakayahan sana nitong makapanlinlang gamit ang tinig niya ay naglaho nang mawala ang boses at tuluyang naging pipi. Ano? Hindi ako naniniwala. Wika ni Ka Ernie sa nanginginig na boses na batid kong paraan niya lamang upang maudyok si Mirasol na magbagong anyo sa pagiging isang magindara. Nilublob ni Mirasol ang buong katawan niya sa tubig. Mahigpit ko namang hinawakan ang aking telepono upang matiyak na makukunan ko ang kanyang pagbabagong anyo. Ilang segundo lamang ang lumipas. Umahon muli ito mula sa ilalim. Iwinaksi niya ang kanyang mga daliring may matatalas na mga kuko. Ibinuka rin nito ang kanyang bibig at lumabas ang nakauslit matutulis nitong mga ngipin. Itinutok ko ang kamera ng aking telepono sa kanyang kulay itim na buntot na tulad ng sa isda. Akma niya na sanang susunggaban si Ka Ernie nang alertong binunot ni Ka Ernie ang kutsilyong nakasuksok sa loob ng kanyang pantalon. Kinuha ko rin ang daladala kong itak bilang sandata at pinagtulungan namin ni Ka Ernie ang magindara, subalit iningatan naming hindi ito mapaslang. Nawala sa kamalayan ang magindara makatapos makatanggap ng ilang taga mula sa amin ni Ka Ernie, bagamat hindi naman ganoon kalalim ang mga natamong sugat nito. Habang iginagapos ni Ka Ernie ang mga kamay ng magindara gamit ang inihanda naming lubid, natanaw ko mula sa di kalayuan sina Doming at ang kapatid ni Mirasol. Mayroon silang tangan na mga itak. Anong ginawa ninyo sa asawa ko? Bulalas ni Ka Doming nang madatnan ang magindarang nakagapos. Doming, nabisto na namin kayo. Wala na kayong magagawa. Pasigaw na tugon naman ni Ka Ernie
Sinalakay kami ni Kaduming at ng kapatid ni Magindara. Inihanda naman namin ni Ka Ernie ang aming mga itak at nakipagsalitan ng mga taga sa dalawa. Tumagal ang aming pakikipagbuno sa bawat isa nang biglang nagsidatingan ang mga tao sa isla dahil nabulabog umano sila ng ingay na nilikha namin. Inasahan na namin ang pagkasurpresa sa kanilang magiging reaksyon sa sandaling matunghayan ang Magindara at hindi nga kami nagkamali, Kuya Bari. Pilit naming kinukumbinsi ni Ka Ernie ang mga tao na ang Magindarang iyon ay walang iba kung hindi si Mirasol. Ipinakita ko sa kanila ang kuha ko sa telepono na nilalaman ang pagbabagong anyo ni Mirasol na siyang Magindarang nananalasa sa islang iyon. Nabigyang kasagutan din kung bakit palaging masagana ang huli ni Kaduming. Ang kapatid ni Magindara ay may kakayahan din palang kontrolin ang mga ordinaryong nilalang na naninirahan sa katubigan. Kaya naman pala'y ganoon na lamang ang pagpapahalaga ni Kaduming sa magkapatid. Hindi dahil anak niya ang mga ito, kung hindi dahil nakakakuha siya ng pansariling benepisyo mula sa dalawa. Kinuyog ng mga tao sa isla sina Kaduming. Isinilid sila sa rehas na bakal upang doon pagbayaran ang kamalasang inihatid nila sa isla. Masasabi kong ang karanasan kong ito, Kuya Bari, ay ang pinakahindi ko malilimutan sa tanang buhay ko. Binago nito ang aking mga paniniwala ukol sa mga alamat na akala ko ay sa libro ko lamang mababasa, katulad ng alamat ni Magindara. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ako po si Dennis. Tubong Bicol at kasalukuyang 57 taong gulang. Paboritong apo ako noon ng lolo ko na si Lolo Enteng, na lolo ko po sa ama. Hiwalay ang bahay niya sa bahay namin ni nanay at tatay at 4 kong kapatid. Kaya't noong pumanaw ang asawa ni Lolo Enteng na si Lola Eden, dulot ng katandaan, tumira ako sa bahay ni Lolo para samahan at alagaan siya. Ayaw niya rin kasing makitira sa bahay namin. Noong 11 taong gulang ako, hindi na makalakad si Lolo. 74 na taong gulang na kasi siya noon. Nahihirapan na siyang lumulo ng pagkain at hindi na rin makapagsalita ng mabuti. Wala rin kaming gaanong pera upang ipagamot pa ang lolo ko ng regular. Magmula nang magpakita ng kahinaan si Lolo Enteng, napansin ko, Kuya Bari, ang palagiang pagdaan ng isang bruskot gusgusing lalaki sa harap ng bahay namin. Punit-punit ang kamiseta nito't halataring luma na ang suot na pantalon. Hindi po pamilyar ang mukha nito sa akin. May katangkada nito tapos binabalot ng makakapal na bigote't balbas ang kanyang mukha. Minsan po natsetsempohan ko siyang pasulyap-sulyap sa loob ng aming barong-barong kapag sumisilip ako sa bintana. Hindi ko naikukwento ang tungkol dito kahit kanino. Isang araw, naganap na nga ang pinakakinatatakutan ko sa lahat. Gumising na lang akong hindi ko na maramdaman ang mabigat na paghinga ni Lolo Enteng. Tila ba pinagbagsakan ako ng langit at lupa sapagkat naging sobrang malapit ako sa lolo ko. Tinungo ko si nanay upang ibalita ang pagkamatay ng aking Lolo Enteng. Pagkatapos dalhin sa morgue, napagpasyahan ni nanay at tatay na ang burol ay gaganapin sa bahay namin at hindi sa bahay ni Lolo Enteng dahil mas malaki po ang espasyo roon na sasapat para sa malaking bilang ng mga bisita. Hindi ko kayang dungawin ang walang buhay na katawan ni Lolo Enteng na nakasilid sa isang higanting puting ataul.
Hindi ko pa rin kasi matanggap ang kanyang pagkawala. Inutusan ako ni nanay na ipagtimpla ng kape ang mga bisita at alokin sila ng biskwit habang siya'y abala sa pag-aasikaso noong lugar na paglilibingan ni Lulu. Samantalang si tatay naman ay nakikipag-inuman sa mga kumpare niyang dumalaw upang makiramay. Habang inaalok ng kape at biskwit ang mga matatandang bisita na naglalaro ng tong-its upang aliwin ang kanilang mga sarili mula sa pagkaantok, pumukaw ng aking atensyon ang isang lalaking dire-direksyong naglakad patungo sa kabaong ni Lolo. Napako ako sa aking kinatatayuan at pinagmasdang mabuti ang lalaking ito habang hinahaplos nito ang salamin ng kabaong. Tumagal lamang ng ilang segundo nang mapagtanto kong ang lalaking iyon ay ang parehong lalaking palagi kong nakikitang dumadaan at pasulyap-sulyap sa bahay namin bago mamatay si Lolo Enteng. Doon lamang ako nagkaroon ng tapang na kausapin ito at usisain tungkol sa relasyon nito sa aking Lolo Enteng. Ngunit hindi pa man ako lubusang nakakalapit dito. Napatakip na kagad ako ng ilong dahil sa kakaibang amoy na tinitiyak kong nanggagaling sa kanya. Umaalingasaw ang malansa at nakakasukang amoy. Sinadya ko ang 3 hakbang na pagitan naming dalawa. Inalis ko na rin ang palad kong nakatakip sa aking ilong bilang pagpapakita ng respeto at tiniis ko na lamang ang kanyang amoy. Magandang gabi ho, tatang. Pagbati ko rito at siya namang paglingon nito sa akin. Hindi po kayo pamilyar sa akin eh. Mangyari ho bang sabihin niyo ang inyong relasyon sa yumao kong lolo? Puno ng paggalang kong tanong sa kanya. Tumagal ang ilang segundo bago ito tumugon saka sinabing, "Matalik akong kaibigan ng lolo mo, iho." Muntikan ko nang maitakip muli ang mga palad ko sa aking ilong dahil sa mabaho namang amoy na nilikha naman ng kanyang hininga na animoy bulok na karni ng hayop. Ipinagtaka ko rin ang sagot nito dahil hindi naman ako nakakakita ng senyales na malapit sila sa isa't isa ni Lolo. Kung kaya't napatango na lamang ako at inalok siya ng kape, pero bago pa man siya sumang-ayon, pumagit na sa aming pag-uusap ang lasing na si tatay at wala sa wisyong inanyayahan itong makiisa sa kanilang inuman. Sumunod naman ang lalaki sa kanya. Hindi ko nakitang tumagay kahit isang baso ang lalaking inanyayahan ni tatay para uminom. Pinapanood lamang niya ang mga kasamahan niyang lasing na nagkwekwentuhan pa rin. Hindi rin siya nakikiisa sa kanilang pag-uusap. Nakatitig lamang ito sa kanila na animoy ng huhusga. Nanatili akong gising ang buong diwa hanggang sa sumapit ang 12:00 ng gabi. Nagsiuwian na ang mga nagsusugal. Nakatulog na rin sina tatay at ang mga kainuman niya maliban doon sa lalaking nagpakilalang matalik na kaibigan ni Lolo. Nakaupo lamang ako sa harapan ng kabaong ng lolo ko dahil ako ang nagsisilbing bantay. Maya-maya pa, lumapit sa akin ang lalaki at iminungkahing matulog na raw muna ako at siya na raw ang magbabantay. Ngunit Kuya Bari, hindi ko po tinanggap ang kanyang voluntaryong tulong pero nagpumilit ito at habang tumatagal ang pag-uusap namin, sumasakit ang ulo ko sa matinding amoy na dulot niya. Kaya't hinayaan ko na lamang ito at pinaubaya sa kanya ang pagbabantay. Pumasok ako sa kwarto ng bahay dahil sobrang malamig ang simoy ng hangin sa sala kung saan nakaburol si Lolo Enteng. Mahimbing akong nakatulog hanggang sa nagising ako ng 3:00 ng madaling araw. Wala pa rin sa sariling mga ulirat ang lahat. Bumalik naman ako sa sala upang kamustahin ang kalagayan ni Lolo Enteng. Gayon na lamang ang aking pagtataka
nang hindi ko na mahagilap ang lalaking nagsabing siya na raw ang magbabantay sa kabaong. Dumungaw ako sa kabaong ni Lolo sa unang beses dahil may nararamdaman akong tila kakaiba. Sa kabutihang palad, maayos pa rin nakahiga ang bangkay ng aking lolo sa loob ng higanting ataul. Hindi na muling dumalaw pa ang lalaki. Gayunpaman, ipinagkibit balikat ko na lamang ang kaduda-dudang pagkatao nito. Sa pangalawang araw ng burol ni Lolo Enteng, dumating ang matandang si Lolo Isko. Kilala ko si Lolo Isko dahil kainuman nito noon lagi ng lolo ko noong malakas pa ang pangangatawan nito. Hindi naman nakakalayo ang kanilang mga edad pero maayos pa ring nakakalakad si Lolo Isko sa tulong lamang ng manipis ngunit matibay na kahoy na nagsisilbing niyang tungkod. Si Lolo Isko rin pala ay kilalang antingero sa lugar. Malakas din ang kanyang pang-amoy sa presensya ng kakaibang mga nilalang katulad ng mga aswang. Nang dumungaw ito sa kabaong, ganoon na lamang ang pagbabago sa timpla ng reaksyon nito. Bumaling ito sa akin at nagtanong kung mayroon umano akong napansing kakaiba sa mga bisita magmula noong unang araw ng burol. Naikwento ko naman sa kanya ang tungkol doon sa mabahong lalaking nagpakilala bilang matalik na kaibigan ni Lolo Enteng. Sayang at nakalimutan ko pong tanungin ang pangalan niya. Nasabi ko rin ang tungkol sa pagmumungkahi nitong bantayan ang kabaong ni Lolo Enteng na siya ko namang sinang-ayunan. Napasinghal si Lolo Isko kasabay ng mulit-muli niyang pag-iling na tila ba dismayado sa aking itinuran. Hindi ka dapat basta-bastang nagtitiwala sa mga estranghero, iho. Hindi mo natitiyak ang tunay nilang mga pakay. Paninir mo nito sa akin. Inihingi ko naman ng paumanhin ang aking pagkakamaling ginawa. Pagkatapos ay sa mahinang boses, isang bagay ang ibinunyag ni Lolo Isko. Ninakaw raw ang bangkay ng Lolo Enteng ko. Napakunot ako ng noo at dumungaw akong muli sa kabaong upang patutuhanan ang winika ng matanda. Nandito pa naman po ang katawan ni Lolo Enteng ah. Pagmamatigas ko pa. Nililin lang ka lamang ng iyong mga mata, iho. Ang nasa loob ng kabaong iyan ay simpleng puno ng katawan ng saging lamang. Ngunit nagmimistula itong katawan ng patay sa mata ng mga ordinaryong tao. Napabalikwas naman ako dahil sa litanyang iyon ni Lolo Isko. Hinala niya umano na ang lalaking ikinuwento ko ay isang uri ng aswang na kung tawagin ay balbal. Base kay Lolo Isko, ang balbal daw, Kuya Bari, ay isang halimaw na nangunguha ng mga bangkay upang kainin. Pagkatapos nakawin ng patay, papalitan umano nila ito ng puno ng saging na nagmimistulang ordinaryong bangkay sa paningin ng mga tao. Malakas umano ang mga pang-amoy nito na siyang kanilang ginagamit upang tukuyin ang isang taong may matinding karamdaman. Tapos ay babantayan nila ito hanggang sa pumanaw upang lasapin ang patay nitong katawan. Pinanindigan ako bigla ng balahibo nang malaman ko ang patungkol dito. Binilinan ako ni Lolo Isko na wag nang ipaalam sa aking mga magulang ang tungkol sa balbal na bumisita sa burol ni Lolo Enteng. Pinayuhan din niya akong maging maingat sa susunod na mga pagkakataong makaengkwentro ako ng estranghero. Tumagal ng 5 araw ang burol, bagamat hindi nalingid sa aking kaalaman na ang pinaglalamayan namin ay isang simpleng puno ng saging na lamang. Tanging si Lolo Isko lamang ang kayang maglarawan sa tunay na hitsura ng nasa loob ng kabaong dahil sa pambihira nitong kakayahan.
Hindi naman kalayuan ang sementeryong pinaglibingan ni Lolo Enting. Nasa 5 minuto lamang ang gugugulin kung lalakarin ito. Kaya siguro napalapit kami sa mga aswang dahil malapit lang sa amin ang sementeryo kung saan maaari silang magpakasawa sa mga bangkay na nakabaon sa ilalim ng lupa. Minsan nga naisipan kong hulihin ang balbal. Noong hating gabi na't tiniyak kong mahimbing nang natutulog ang aking pamilya. Kinuha ko ang isang itak sa kusina at nag-ingat na hindi makalikha ng tunog na maaaring pumukaw sa kanila. Pagkatapos doon ay sinindihan ko ang lampara at palihim akong lumabas ng bahay. Tiniis ko ang pagod sa 5 minutong paglalakad upang tunguhin ang sementeryo. Pagdating ko po roon, ako po ay biglang napatago sa likod ng isang malaking nicho. Hindi nga ako nagkamaling matatagpuan ko roon ang parehong lalaking nagnakaw ng bangkay ni Lolo Enting. Marahas itong naghuhukay sa lupa gamit lamang ang matutulis na mga kuko. Habang ako'y tahimik na nagmamasid, napatigil ito mula sa kanyang ginagawa at parang nagpatingin-tingin ito sa paligid niya na tila ba may napansin siyang kakaiba. Mas hinigpitan ko pa lalo ang aking pagkakahawak sa itak at lampara. Ilang sandali pa'y biglang umalingasaw ang pamilyar na mabahong amoy sa paligid. Isang senyales na malapit na sa akin ang aswang. Inihanda ko ang aking itak at akma ng patutusadahan ng taga ang aswang nang bigla akong hablutin ito sa ulo at agresibong ibinalibag sa lupa. Nabitawan ko tuloy ang itak at hindi ko na nagawa pang kunin ito mula sa aking paanan dahil mabilis akong bumangon at kumaripas na ng takbo papalayo, dala ng matinding takot. Sa kabutihang palad naman, Kuya Bari, hindi ako nito naabutan. Iyon ang una't huling pagkakataong sinubukan kong makipagbuno sa balbal noong panahon ng aking kabataan. Noong tumungtong ako sa edad na 25, hindi ko pa rin nililisan ang baryo bagamat ang kinasanayan noon kapag ka ang lalaki tumungtong na sa ganitong edad, inaasahan na itong pumaynila upang magtrabaho. Aksidente ko kasing nabuntis ang nobya kong tubong Bicol din noon. Nang maipanganak niya ang aming panganay, sinubukan kong mamasukan sa iba't ibang trabaho. Ngunit dahil hindi ako nakapagtapos ng high school, nahirapan akong humanap ng mapapasukan kung saan malaki ang perang kinikita. Dahil wala nang ibang mapagpipilian pa, tinanggap ko na lamang ang alok na trabaho ng isang mayamang lalaki na si Don Melchor. Naging maayos naman po ang buhay namin sa probinsya kahit pakatiting na sentimo lamang ang aking kinikita sa pagsasaka sa kalapit bukid na ang nagmamay-ari ay si Don Melchor. Ang tatay nito'y kaibigan noon ni Lolo Enting kaya napagbigyan ako nitong makisaka sa kanyang lupang sakahan. Mayroon din itong 3 babaeng anak na pare-parehong nag-aaral at ang asawa nito'y nakaratay na lamang dahil lumala ang sakit nitong diabetes. Ang sakahan ay katapat lamang ng bahay ni Don Melchor na may 2 palapag. Madaling araw pa lamang, pumaparoon na ako sa bukid kaya't maagang nagsisitahulan ang kanilang mga aso. Minsan, natanong ako ni Don Melchor kung pumaroon ba daw ako sa bukid pasado 2:00 ng bukang liwayway. Sumagot naman ako ng kararating ko lamang po ngayong 3:30. Gumuhit naman ang pagtataka sa mukha ng lalaki. Ang sabi niya'y binulabog daw umano kasi sila ng tahol ng kanilang mga aso noong pasado 2:00. Tapos may nakita raw siyang lalaking naglalakad sa labas ng kanilang bahay. Dahil madilim ang paligid,
Hindi niya umano gaanong maaninag ang hitsura nito kaya't inakala niyang ako daw ang lalaking iyon. Ipinagtaka ko rin ang tinurang ito ni Don Melchor. Hindi pa roon nagtapos ang karanasan niyang ito. Nagsunod-sunod umano ang pagtahol ng aso sa madaling araw pero hindi niya matsyempohan ang parehong lalaking nakita niya noong unang beses. Hinala ng mga kapwa ko nagsasaka sa bukid, inaaswang ang pamilya ni Don Melchor. Ani nila, baka may buntis sa mga anak nito tapos ang pinupuntirya ay yung bata sa sinapupunan. Ngunit imposible iyon dahil kilalang matitinong dalaga ang mga anak nito. Nang bigla kong naalala sa hindi ko malamang dahilan yung tungkol sa balbal na nakaengkwentro ko noong pumanaw si Lolo Enting. Pero ipinagkibit balikat ko na lamang ito. Hanggang sa isang araw, nagulantang ako sa presensya ng isang lalaking nadatnan kong nagtatrabaho sa bukid. Maraming taon na rin ang nakalipas, ngunit wala pa rin ipinagbago ang hitsura nito na animoy hindi nadadagdagan ang kanyang edad. Ipinakilala ito ng mga kasama ko bilang si Norman, ang bagong magsasaka sa bukid. Pangisi-ngisi ito sa akin, ngunit hindi ko man lamang ito ginantihan ng ngiti. Sariwang-sariwa pa kasi sa utak ko ang pagkatao ng lalaking iyon. Siya iyong balbal na nakasagupa ko noong ako ay 11 taong gulang pa lamang. Batid kong puntirya niya ang asawa ni Don Melchor na may matinding karamdaman kaya ito namasukan bilang magsasaka sa bukid. Matinding pagpapaalala ko kay Don Melchor na mag-ingat mula sa lalaking iyon. Ngunit sa kasamaang palad, wala akong mailapag na katunayang ang lalaking iyon ay hindi isang ordinaryong nilalang lamang. Ipinagtaka naman ni Don Melchor ang aking mga habilin. Ang sabi pa nito'y kahit gusgusin daw ang lalaki, walang sino man ang may karapatang husgahan ang pagkatao nito. Lumipas lamang ang 3 araw. Binalot ng pakikiramay ang pamilya ni Don Melchor. Gumulantang sa baryo ang balitang patay na ang asawa nito dulot ng lubhang karamdaman sa diabetes. Ginanap po ang burol sa kanilang bahay at dumalaw ako kasama ang aking pamilya upang iparating ang aming pakikiramay. Dumalaw rin ang mga kasamahan ko sa pagsasaka at kasama na roon si Norman. Binantayan kong maigi ang bawat galaw ng lalaking iyon dahil batid kong puntirya nito ang bangkay ng asawa ni Don Melchor. Nagkayayaan ang mga kasamahan kong uminom upang kahit papaano umano'y mawaglit sa isipan ni Don Melchor ang pagkamatay ng kanyang asawa. Nagpalibot kami sa mesa at katabi ko'y si Norman. Tiniyak kong hindi ako malalasing upang mabantayan ang mga gagawing kilos ng lalaking balbal. Hindi nagtagal, nakatulog ang lahat. Pakunwari akong nakaidlip sa mesa. Naramdaman ko ang pagtayo ng katabi ko sa silya na si Norman nga. Narinig ko ang yabag ng kanyang mga paang naglalakad patungo sa kabaong ng yumaong asawa ni Don Melchor. Palihim kong iminulat ang aking mga mata at nasaksihan ko ang paglabas ng kanyang mga pangil at matatalas na mga kuko. Dang mga sandaling iyon ay agad akong tumayo at binunot ang daladala kong itak na nakasuksok sa kaluban nito. Nang biglang naibaling nito ang kanyang atensyon sa akin nang marinig ang ingay na nilikha ng pagbunot ko ng itak. Biglang nanlisik ang kanyang mga mata na animoy handa ng manunggab anumang oras. Hindi mo ba ako naaalala, Norman? Ako yung batang nakipagbuno sa iyo noon sa sementeryo. Matapang kong saad. Hindi nalingit sa aking kaalaman ang tunay mong pagkatao. Norman, kung sila'y kaya mong linlangin, pues ako hindi.
Bit-bit ang itak sa aking kanang kamay. Kumaripas ako ng takbo papalapit dito upang sana'y ambahan siya ng taga. Ngunit mabilis itong nakailag, kaya't natamaan ko lamang ito ng maliit na sugat sa kanyang kaliwang braso. Lumikha ng ingay ang aming pakikipagbuno sa isa't isa, kaya't nagising ang ilan sa mga bisita. Agad namang silang umawat sa pagitan naming dalawa. Naglahong bigla ang mga pangil ni Norman, pati na rin ang matatalas niyang mga kuko. Tumagas ang dugo mula sa manggas ng kanyang kamiseta at naalarma ang mga tao. Isang balbal ang taong iyan. Balak niyang nakawin ang bangkay ng asawa ni Don Melchor upang lantakan. Pangungumbinsi ko sa mga tao. Ngunit umakto silang parang mga bingi at hindi ako pinakinggan. Abala lamang sila sa pagbibigay ng paunang lunas sa sugat na tinamon nito mula sa aking pagtaga. Ang sabi nila'y dala lamang dala lamang daw siguro ng labis kong kalasingan ang aking mga inasal. Matapos yun ay biglang umaktong animoy inosenteng biktima si Norman at nagpadala naman sa kanyang panlilinlang ang mga taong naroroon. Sumama ang loob ni Don Melchor dahil sa nangyari at saka inatasan ang isa sa mga kaibigan niyang alalayan akong umuwi, pero ipinilit kong uuwi akong mag-isa dahil nanindigan akong hindi ako lasing. Noong sumunod na araw ay dinalaw ako ni Lolo Isko. Nabalitaan niya umano ang pakikipagbuno ko kay Norman. Mayroon silang alitan ng yumaong ama ni Don Melchor kaya't hindi ito dumadalaw sa lamay. Ipinagpaumanhin ko naman dito ang hindi ko pagkukwento rito na muli kong nakaengkwentro nga ang balbal na una kong nakilala noong pumanaw si Lolo Enteng. Ang sabi nito'y hindi daw sasapat ang kahit pa 50 taga upang talunin ang balbal. Ang kailangan ko raw ay isang punyal na isinaksak sa puno ng lalaking papaya na magdudulot ng sumpa upang ang sugat umano'y hindi na malunasan. Sinunod ko naman ang payo ni Lolo Isko. Tumungo ako sa sementeryo't hinintay ang presensya ni Norman. Bit-bit ang punyal na isinaksak ko sa puno ng lalaking papaya na siyang tanging nagsisilbi kong sandata. At hindi nga nagtagal, Kuya Bari, nagkita kami. Hinahamon kita ng sagupaan, Norman. Matapang kong paghahamon dito nang nagtagumpay nga ako sa aking hinalang matatagpuan ko siya sa lugar na iyon. Naku naman, baka naman kumaripas ka lamang ulit ng takbo kapag ka natikman mo na ang hagupit ng aking kamao. Pang-uuyam nito sa akin kasabay ng bahagyang pangisi-ngisi. Norman, hindi na ako yung dating inosenteng batang nagpalinlang lamang sa iyo noon. Pasigaw kong tugon sa kanya. Nagsimulang manlisik ang mga mata ng lalaki. Pagkatapos ay nagsilabasan ang matatalas nitong mga kuko at ibinulgar ng kanyang bibig ang matutulis at mahahaba niyang mga pangil. Inihanda ko na ang punyal habang inihahakbang nito ang mga paa patungo sa aking direksyon. Inunahan ako nito ng pagsunggab ng suntok. Dahil napakalaking tao nito kumpara sa akin, hindi ito nahirapang tamaan ako sa pisngi, bagamat sinubukan kong umilag. Napabagsak ako sa lupa ngunit mahigpit pa rin akong nakahawak sa punyal. Binuhat ako nito sa pamamagitan ng pagsabunot sa aking buhok at akmanang muli akong tatamaan ng kanyang kamao nang bigla kong itinarak ang punyal sa kaliwa niyang dibdib. Tumagas ang dugo sa kanyang kamiseta at napabitaw ang kamay nito sa aking buhok dahilan upang bumagsak ako sa lupa. Napaungol ng malakas si Norman habang naglulupasay. Hanggang sa ang ungol na lang nito'y naging mga halinghing
at ilang sandali lang ang lumipas, wala nang tinig ang narinig mula sa kanyang bibig. Unti-unti nitong ipinikit ang kanyang mga mata at sa sandaling iyon ay batid kong nagtagumpay ako laban sa kanya. Naghukay ako ng libingan sa lupa at ibinaon doon ang bangkay nito upang matiyak na hindi na ito muling magdudulot pa ng kasamaan. Wala ni isa ang nakasaksi sa aming labanan. Hindi ko rin ito ipinaalam kahit kanino maliban lamang kay Lolo Isko. Matapos ang pangyayaring iyon, Kuya Bari, ay parang nabunutan ako ng tinik sa aking dibdib. Nabigyan ko rin ng katarungan ang pambababoy ng balbal na iyon sa aking lolo enteng. Ngayon ay patas na kami. Wala nang balbal na muling maghahasik ng lagim sa aming baryo. Isang pangyayari po sa aking buhay ang hinding-hindi ko na malilimutan. Isang uri ng aswang ang aking nakasagupa at hindi ako makapaniwala na 2 beses pa sa aking buhay ay magtatagpo ang aming mga landas. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Naway may natutunan sana ang lahat na huwag basta-bastang magtiwala at magpadala sa linlang. Lubos na gumagalang, Dennis. Isang magandang araw po sa inyong lahat, sa lahat ng nakikinig ng channel na ito, at magandang araw din sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Romnick. Nakatira dito sa Dasma, Cavite. Ngayon po ay 29 anyos na ako. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang kwento ng aking ina na si Rica. Nang minsang nagbakasyon siya doon sa Aklan kung saan nagtatrabaho ang aking ama. Naganap po ang mga pangyayaring ito taong 1989. Na-assign ang aking ama sa Aklan dahil sa gagawin nitong proyekto, kung kaya sumama ang aking ina sa kanya upang makapagbakasyon na rin ito kahit papaano. O sigurado ka bang kaya mong magbiyahe ng napakalayo? Pag-aalalang tanong ng aking ama sa aking ina. Tumango naman ang aking ina kaya napapayag niya na rin ang aking ama na sumama sa Aklan. Makalipas ang ilang araw ay nasa Aklan na sila at kasalukuyang inaayos ng aking ina ang mga damit nila sa aparador. Nangupahan lang po sila ng bahay ng mga panahong iyon dahil hindi naman po magtatagal ang aking ina at babalik rin ito sa Maynila habang ang aking ama naman ay mananatili sa Aklan hanggang sa matapos nito ang proyektong ginagawa. Siya nga po pala, Kuya Bari, noong mga panahong iyon ay 4 na buwang buntis ang aking ina at isinama niya po ang kanyang kapatid na si Tito Hobert. Bali, bata pa po si Tito Hobert noon, nasa edad 13 anyos pa lang po siya. At sakto namang wala siyang pasok kaya isinama siya ng aking ina. Hindi po kasi papayag ang aking ama na maiwan lang mag-isa ang aking ina sa bahay na rerentahan nila, lalo na't buntis pa po ito. Uso na po kasi ang mga bali-balita noon tungkol sa mga aswang. Isang araw, maagang nagpaalam ang aking ina sa aking ama na mamamasyal lang siya sa plaza. Medyo naiinip na raw siya kasi sa loob ng bahay at wala itong ginagawa. O sige mahal, basta mag-iingat ka palagi ah. Pero isama mo si Hobert para merong magbabantay sa'yo.
Mamaya kung mapaano ka dyan sa daan. Tugon ng aking ama. Ay sus naman mahal, ikaw talaga. Napaka-advance ng isip mo. Wala namang mangyayari sa aking masama dahil mag-iingat naman ako palagi. Reklamo ng aking ina. Ay nako, hindi naman sa ganoon mahal. Nag-aalala lang ako sa iyo. Kaya gusto kong isama mo si Hobart para kahit nasa trabaho ako, hindi ako mag-aalala kung mapaano ka na dyan. Pahayag ng aking ama. O siya, sige na nga. Para matigil ka na, isasama ko na yung kapatid ko para hindi ka na mag-alala. Maliwanag po ba yun? Ngumiti naman ng aking ama at humalik na sa pisngi ng aking ina bago ito umalis. Makalipas ang ilang oras ay lumarga na ang aking ina kasama nga si Tito Hobart. Una nilang pinuntahan, Kuya Bari, ay sa palengke. Namili muna ang aking ina ng mga pagkaing kakain nila habang naglalakad patungong plaza. Hindi naman po kasi kalayuan ang plaza doon sa kanilang tinitirhan. Pagkatapos nilang mamili ng pagkain ay agad na silang naglakad patungo sa plaza. Noong nakaramdam na ng pagod ang aking ina, ay nagwika ito kay Tito Hobart na maghanap sila ng upuan upang sila ay makaupo dahil daw nananakit na ang kanyang binti kakalakad. Lumipas ang ilang sandali at naupo na nga sila. Nagulat na lang bigla ang aking ina dahil bigla na lang may matandang babae ang lumapit sa kanya at biglang hinawakan ang kanyang tiyan. Kaya napaigtad ang aking ina at nagsabing, "Ay pusang gala, ano ba naman yan manang? Nakakagulat naman po kayo. Bigla-bigla po kayong sumusulpot." Bulalas ng aking ina. Tumingin naman sa kanya ang matanda at hindi nito naiwasang tumulo ang laway. Kaya muntikan ng tumulo iyon sa damit ng aking ina. Mabuti na lang at nakaiwas siya kung kaya sa lupa bumagsak ang laway ng matanda. "Nako, pasensya ka na iha kung nagulat kita. May naaamoy lang kasi akong napakabango." Anya ng matanda habang nakatitig ito sa tiyan ng aking ina. Ayon sa kwento ng aking ina, nakakakilabot tignan ang matanda at ang baho nito na parabang galing ito sa ilalim ng imburnal. Isa pa ay sira-sira at kulay itim ang mga ngipin nitong napupudpud na at parabang ilang buwan na itong hindi nagsisipilyo. Kaya napatayo ang aking ina at umiwas sa matanda. Agad naman niyang tinawag ang kanyang kapatid at inaya na umuwi. "Naku, ano ba yun? Nakita mo ba yung matanda kanina, Hobart? Yung parang pulubi ata yung matanda na yun. Naku, nakakagulat. Bigla-bigla na lang sumusulpot." Bulalas ng aking ina sa kanyang kapatid habang naglalakad sila pauwi. "Oo nga ate, di ko nga alam kung saan galing yung matanda eh. Ako rin nagulat din ako eh, tapos bigla na lang nasa harapan mo na." Sagot naman ni Tito Hobart sa aking ina. Nang makarating na sila sa bahay ay nakaramdam ng antok at pagod ang aking ina. Kaya nagpaalam siya kay Tito Hobart na matutulog muna siya. Takip silim na nang magising ang aking ina, kaya nagmamadali na siyang bumangon at tinungo ang kusina. Pagkarating niya sa kusina ay naabutan niyang nagluluto na ng pagkain ang kanyang kapatid. Kaya pumunta na lang siya sa sala upang isara na ang mga bintana. Noong akmang isasara ng aking ina ang bintana,
napansin niya ang matandang babae kanina sa plaza na naroroon sa malapit sa may puno sa tawid ng kalsada at nakatitig ito sa gawin niya. Kaya nakaramdam ng kilabot ang aking ina at nagmamadali na siyang isara ang lahat ng kanilang mga bintana. Kahit ang pintuan ay isinara niya rin. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Ano ang ginagawa ng matandang iyon sa tapat ng bahay namin? Teka, sinusundan ba kami ng matandang iyon? Tanong ng aking ina sa kanyang isipan. Medyo kinilabutan ng aking ina nang maisip niya ang pagmumuka ng matanda. Ate, maaga po bang uuwi si kuya ngayon? Napaiktad at napatili naman ng aking ina nang biglang nagsalita si Tito Hobart sa kanyang harapan. Ano ka ba naman, bata ka? Nakakagulat ka naman. Kanina ka pa ba dyan? Bigla-bigla ka kasi nagsasalita dyan. Wika ng aking ina. Nagulat ka ba, ate? Sorry pero kasi maaga bang uuwi si kuya? Kasi kung maaga siya, dadamihan ko sana yung isasaing ko. Bakit ka ba nagulat? Tsaka bakit ka namumutla ngayon? Tugon ng kanyang kapatid. Sinabi naman ng aking ina ang kanyang nakita. Ngunit nang silipin iyon ni Tito Hobart ay wala namang matandang nakatayo doon sa tapat ng bahay. Kaya sinilip ulit ito ng aking ina upang makasigurado. Noong makumpirma nilang wala na nga yung matanda, ay nagwika siyang, baka naman namamalikmata lang ako. Ay, siya nga pala, kaunti lang ang isaing mo dahil gagabihin daw si kuya mo. Baka doon siya kakain sa trabaho niya. Wika ng aking ina. Sumapit na nga ang 7:00 ng gabi. Tahimik na ang buong paligid at tapos na rin silang kumaing magkapatid. Kaya nagpapahinga na sila sa sala at nagbabasa ng libro ang aking ina. Maya-maya pa, may naririnig na ang aking ina ng mahihinang kutkot sa gilid ng pintuan na parabang may pusang nagpapatulis ng kuko. Ganoon na ganoon po ang naririnig ng aking ina, Kuya Barry. Kaya hindi na lang niya pinansin iyon sa pag-aakalang pusa lang iyon at nagpapatulis lang ito ng kanyang kuko. Hindi kalaunan ay tila ba kakaiba na ang kanyang naririnig. Dahil nakakarinig na rin siya ng mga ngiping pinapatunog sa nanggagaling sa labas ng bahay. Kaya binulungan niya ang kanyang kapatid na huwag maingay. Bakit ate? Anong ingay iyon? Bulong sa kanya ni Hobart. Sa tingin ko, may aswang sa labas ng bahay. Bulong ng aking ina dito. Inutusan ng aking ina na kumuha ng asin at kutsilyo ang aking kapatid sa kusina. Dahil kakaiba na nga talaga ang kanyang nararamdaman. Nakakaamoy na rin siya kasi ng kakaibang mabahong amoy. Ayon pa sa aking ina, Kuya Barry, nakaamoy siya ng parang dumi ng baboy na animoy parang dumi ng kalabaw. Nakakahilo ang amoy sa paligid kaya tinakpan ng aking ina ang kanyang ilong. Naramdaman ng aking ina na tila tumigas ang kanyang tiyan at dahan-dahang sumakit iyon. Sakto namang bumalik na sa sala ang kanyang kapatid nang biglang may marinig silang mahihinang huni
ng wakwak. Kasunod noon ay ang sunod-sunod at malalakas na katok sa kanilang pinto. Kulang na lang ay sirain na iyon ng taong kumakatok mula sa labas. Rika! Rika, buksan mo ang pinto! Buksan mo dali! Boses ng aking amang pasigaw at malakas na kalabog ng pintuan ang kanyang naririnig. Akmang bubuksan na sana ng aking ina ang pintuan nang bigla niyang naisip na tinatawag lang siya ng aking ama sa totoong pangalan niya kapag nag-aaway sila. Kaya naisip niyang marahil ay ginaya lamang ng aswang ang nasa labas ng boses ng kanyang asawa. Lumayas ka dyan, aswang! Hindi ako magdadalawang isip na patayin ka! Sigaw ng aking ina sa nilalang na nasa labas habang hawak niya ang asin at kutsilyong binigay sa kanya ng kanyang kapatid. Nagtaasa na ang mga buhok sa batok ng aking ina at malakas na ang kalabog ng kanyang dibdib dahil sa takot na baka makapasok sa kanilang bahay ang aswang. Ilang sandali pa ay may narinig na sigaw ang aking ina sa labas. Boses iyon ng aking ama habang tinatawag ang kanyang pangalan na huwag buksan ang pintuan dahil may aswang nga sa labas ng bahay. Narinig ng aking ina na nagkagulo sa labas. Para bang naghahabulan kaya mas lalong natakot ang aking ina. Maya-maya pa ay kumatok na ang aking ama at tinawag siya nito kaya nagmamadali na buksan ng aking ina ang pintuan. Nag-aalala namang tinanong ng aking ama kung ayos lang ba siya. Ayon naman sa aking ama ay maaaring hindi na bumalik pa ang aswang sa kanila dahil nakatamo ito ng matinding sugat dahil sa pagkakahambalos niya ng buntot pagi na ibinigay sa kanya ng kanyang kaibigan doon sa trabaho niya. Magmula po noon, Kuya Bari, ay hindi na nakita ng aking ina ang matandang babae. Noong bumalik siya sa plaza upang mamasyal, may nakapagsabi rin sa kanya na aswang ang matandang babaeng iyon at nagkukunwari lang umano na ito'y isang baliw upang makapangbiktima ng mga buntis at mga tao. Sadyang hindi talaga natin malalaman kung aswang nga ang nasa harapan natin o hindi dahil kawangis lang sila ng isang pangkaraniwang tao. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po at napaunlakan niyo po ang kwento ng aking ina. Gumagalang, Romnick. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.